Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. May pasok tayo ngayon and bago ako pumasok ngayon, magtatoban tayo ngayon. Toban po tayo ngayong araw na to. Nandito kami ngayon ni Kuya EG sa lugar kung saan malapit na sa school nila. And ito yung lugar na pagtotoban na natin, no? So, i-guide natin ngayon yung mga bata na papasok sa school. And si Kuya EG hindi siya naglakad ngayon from bahay. Sinabay ko na siya para mas malapit na siya makapaglakad papuntang school. Time check 7:35 pa lang kasi 7:40 kasi yung start ng toban ko kaya nag-aantay kami ng konti ngayon dito sa sasakyan. And pag 7:40 na punta na tayo dun sa may lugar kung saan tayo magtotoban para sa mga bata. Tapos ihatid ko na rin si Kuya EG papuntang school. Si Mama Aya sa si Yuna Chang, hindi sila papasok ngayon kasi ngayon pa lang nakaka-recover si Yuna Chang galing sa sakit niya. Kaya sabi ko wag na lang muna silang pumasok. Sabi ko magpahinga na lang muna. Ayan, si Kuya EG medyo sinisipon-sipon na rin, saka medyo ubo-ubo na rin. Kasi nga medyo malamig na talaga. Kaya wala naman din magagawa kasi pag malamig na ang panahon talagang mahirap labanan. Kaya kailangan talaga laging kumain ng maayos at uminom ng vitamins. So yan, ito yung gagamitin natin na plug para sa pagtotoban. Yan, para i-guide yung mga bata papasok ng school. Yan si Kuya EG. And so di bali ang school kasi ni Kuya EG ay dyan sa medyo pabundok na yan. Dyan sila dumadaan. Sa likod niyan, nandun yan. Nandyan na yung school nila Kuya EG. Tapos dito sa lane na to, pedestrian lane na to, dito tayo mag-guide ng mga batang tatawid mula rito. Ayan, may mga manggagaling dito Kuya, no? Opo. Tapos meron din dito. Wala po. Wala na, diretso na sila ron, no? Tapos meron din mga manggagaling dito na i-guide natin tatawid dito papunta dun sa skinita na to. Dito sila kasi papasok papunta sa school, no Kuya? Opo. Opo. Diyan po ko binidyohan. Saan? Diyan po sa main post po. Ayan, medyo natatakot na yung mga bata kasi meron daw mga nagbibideo na hindi kilalang tao sa mga bata. So nire-report naman nila sa school. Anong sabi ng school? Matataranang kayo tirate. Ayun. Pag ginawa daw ulit, sabihin daw ulit sa kanila. Yun din ba yung dating mga nagbibideo sa mga bata? Yung dati naman po yung mga ujisang hinahabol po yung mga bata. Hinahabol? Dinadala po kung saan. Wala, kaya mag-ingat kayo. Dala mo yung ano mo, yung pantunog mo pag mayroong maano. Actually, dito po. Kailangan nandito yung. Meron kasi mga bata rito na parang tinatawag na, anong tawag doon? Buzzer, no? Na kapag merong hindi magandang nangyayari sa kanila, ipindutin lang nila yon para tumunog. Ibig sabihin nung kailangan ng tulong ng bata. Lagay mo rito Kuya yun yung buzzer mo ha. Ayan, pasok na si Kuya EG. Ayan, kakatapos ko lang magtoban and si Kuya EG nakapasok na rin sa school. Si Yuna po kasi kasakit ng 5 araw. Ang tawag daw kasi sa sakit po niya ay gastroenteritis. And ang mga naramdaman ni Yuna Chang ay sumubrang sakit yung tiyan niya. Lagi siya nagtatae, sumusuka. And sana magtuloy-tuloy na talaga. No? Pag uwi ko ng bahay mamaya sana okay na talaga si Yuna Chang, malakas na uli. So yun lang, update ko uli kay mamaya. Trabaho muna tayo, no? Kakatapos lang ng toban ko. And malilate ako na 1 oras sa trabaho. Nagpaalam naman ako. Sabi ko magtotoban lang ako. Usually na si Aya gumagawa nito. Sabi ko nga, wag na silang pumasok at ako na lang yung gagawa ng toban. So dahil tapos na ako sa toban, pasok na tayo sa trabaho. Siguro mga 9 AM na ako makakapasok. Ayan, nandito na po ako sa bahay pala. Kauwi ko lang galing sa trabaho. Tapos nakaligo na rin tayo, nakakain na rin tayo. Meron tayong dumating na package. Parang galing sa isang kababayan natin na nakatira dito sa Japan. No, malapit daw siya sa dagat eh. Pinadala niya sa atin to. And mamaya bubuksan natin yan kasama si Mama Aya. And gusto ko lang sana kayong i-update tungkol doon sa kalagayan ni Yuna. Ayan, masaya ako ngayon kasi nakikita namin ni Aya na maganda na yung progress ng paggaling ni Yuna. Medyo okay na siya ngayon. Hindi katulad ng mga nakakailang araw para hirap talaga siya. Pati sa pagkain. Pero kanina raw kumain na si Yuna Chang. Kahit na paano,
Hindi na siya nakakaramdam ng pagduwal. Hindi na rin siya nagtatae. So, ibig sabihin yun, medyo magiging okay na yung pakiramdam na yun. Sana magtuloy-tuloy nga lang po. Ayan, yun na. Tara. Ito. Ayan, pakita lang na. Ayan. Medyo genki na siya ngayon. No? Hindi katulad nung ilang araw na lagi na lang siya nakahiga. Ayaw niyang tumayo. Kakain lang siya ng konti. Susukan niya. Ngayon, okay na siya. Ayan, nakakapaglaro na siya. Talagang hindi siya naglalaro ilang araw. Hindi rin siya gumagamit ng cellphone. Hindi siya nanonood ng mga YouTube. Mahilig manood si Yuna ng YouTube. Pero itong nakarang araw po, talagang hindi siya nanonood. Gusto lang niya nakahiga lagi. Gusto niya magpahinga. Kaya talagang sobrang worry talaga kami. And ngayon, nakikita ko na yung likod ni Yuna bumabalik na talaga. Thank you, Lord! Pero yun nga po, talagang yung mata ni Yuna ngayon ay nangangalumata pa rin. Medyo... Dito. Nakunatra. Sigaw, may macho to, naka-haitiru. So yun na, tapos nga, nakakaraan talagang hindi siya masyado makausap kasi masama pakiramdam niya ngayon. Madaldal na ulit, bebe. Madaldal na ulit si Yuna Chang, no? So, mas okay na yun. Madaldal, makulit. Okay na yun, kaysa naman. Yun! Galing sa ating subscriber kay Ate Gemma na taga Fukui, Japan. Ayan. Pinadala sa atin tong isang styro box na to, mahal. So, si Ate Gemma kasi ay nakatira sa bandang tabing dagat daw. So, ito ay kanyang libangan talaga. Itong panghuhuli daw nila ng pusit. Nahuhuli. Nanguhuli daw sila ng mga pusit. Sabi niya, Saan ba taga? Sorry. Pukoy, bandang siya, taas ng Nagano. North ba to? North, south, east. East? East ata o west? Mga ganon. East. No? East area ng Japan. Kung di tayo nagkakamali. Yun nga, nag-message si Ate Gemma na gusto raw niya tayong padala ng pusit. Ayan. Siguro maganda ang beach doon sa kanila. Maganda. Ito yung mga itsura ng mga beach sa kanila. Sobrang ganda. Sobrang linaw. Malinaw. Malinaw, parang mga Alaboracay, mga puerto. Baka naman. Baka naman, no? Ako malapit lang no? Malayo ba? Malayo mga siguro mga nasa ilang oras ba to? 7-8 hours ang biyahe. Parang Shizuoka, gano'n. Parang gano'n, no? Ang biyahe. Pero mas malayo yung Shizuoka. Ay, hindi. Mas malayo ang Osaka. Shizuoka. Mas malayo ang Osaka. Osaka. Ano pang iniintay natin? Ayan, bayin natin. Buksan na natin yung pinadala ni Ate Gemma. Ano to? Buhay pa ba to? Buska na yan. Tingnan natin kung gagalaw pa siya. No? Na yan. Buska na. So, yan nga, pinadala ni Ate Gemma via Yamato. Fresh pa. Kakahuli lang. Ayan, buksan natin, mahal. Baka ng Buksan. Buskan. Buskan. Buksan. Buksan. Buskan. Pwede? Wow! So sabi ni Ate Gemma, meron dyan mga pang sashimi, pwede mo ring gawing karage, pwede mo ring gawing calamares, ayan, calamares, yun. Pwede mong calamares. ポテトの中にイカが入ってるってことさあ Oh! May pa-message si ate. si ate Sabi ni Ate Gemma, may libre Tupperware pa. Wait Sabi- lang, baby. これゆなちゃん Wait lang, baby. May message. Sobrang dami nitong binigay na Ate Gemma na to. Tapos may mga message. Ito Pag para karage. Pag ikarage, nabura na ilagay po muna sa kitchen paper at nang masipsip ang tubig para maiwasan ang pagtalsik niya. Pag natuyo na, saka nyo po ilagay ang karage mix. Siguraduhin po na pati loob ay malagyan para di matalsikan. Pwede din po ilagay sa chapsuy. Abay, may pa siya, may osusume kung tawagin. ano tawag yun sa ususami ba? Osusume, recommendation, ganun. Recommendation? So talagang bawat Tupperware
may pusit na nakalagay, tapos may message ko anong pwedeng gawin doon. Oh, talagang effort yung ginawa ni Ate Gemma dito. Ito naman po ay yung ulo daw ng pusit. Kain ba ang ulo ng pusit? Pwede ba itong Yes, oo, pwede naman. Ano daw nakalagay para saan daw yan? Masarap po siyang gawing butter. Yan yung sinasabi ni ate. Pero, pakuluan po muna sa saglit para hindi malansa. Pag maiba na ang kulay ng pusit, hanguin agad. Sige, pasilip natin yung ano. Ayan, ito yung ulo ng pusit. Ang laki. No? So, pwede raw yung butter. Butter pusit. Tapos, pakita lang natin Wala tong... pong butter na kasama. Tijema, oh. Ito naman yung pang-adobo. Pakita natin sa kanila yung pang-adobo. Hiniwa-hiwa na talaga ni Ate Gemma, no? Hindi, masyado ka na, ma-demanding. Thank you po, Ate Gemma, sa papusit. Meron pa. Ito naman, pang sashimi daw. Ito naman, pang sashimi. Paano? Pang sashimi. Ano sashimi? Sashimi. Sashimi. Patayo po ang gawin yung hiwa, yung parang somen para kahit ilagay nyo po sa freezer yung sobra para magamit po uli ng pang sashimi. Patayo ang hiwa, parang noodles. Parang ang kinis naman niya. No? Skin glass. Yan ang pang sashimi daw na pwedeng kainin kahit hindi na iluto. No? Parang ang kaya ko lang dito, adobong pusit. Yung nga sabi ko kay Ate Gemma, sabi ko, Ate Gemma, ang alam lang po namin talaga, adobong pusit. Pero tinuruan niyo pa kami ng ibang luto. No? Meron pa siyang binigay. Ito po yung tenga ng pusit. May ganun pa. Sana po magustuhan niyo ito. Aki-ika po. Laki-ika po ang tawag dito. Aki-ika daw ang tawag. Ito pala yung tenga. Ano kaya pwedeng gawin dito? Tenga daw gawin mo hearing aid. Tenga, di ba ginagawang sisig yan? Minsan bingi ka kasi. Naman ay ang nakakumot na pusit. Nakakumot na pusit. Ay, parang may mga galagalamay. Masarap yan, adobo. Ba't nalalaway tayo? Parang nalalaway nga rin ako eh. Nalalaway tayo. No? Tapos ito parang yung katawan. Ayan, Tijema. Maraming salamat po sa... Salamat po sa papusit. Sa papusit, sa sobrang effort niyo po na talagang pag-iwa-iwalayin talaga yung parts. Tapos magsusulat pa, di ba? Parang... Grabe yung effort ni Ate Gemma. Maraming salamat po at makakatikim kami ng pusit from Ate Gemma. Pukoy. Pukoy. Yeah. Thank you po. Salamat po. So, may ulam na tayo for this week. Puro pusit. Aba, hindi. Ano bang gusto mo? Adobong pusit? Sinigang na pusit? Ano? Nilagang pusit. Nilagang pusit. Parang masarap ako na parang masarap yung ka? bat. Hindi. Parang masarap. Sige, kaya mo. First time ko narinig yung yung butter pusit. Parang gusto ko i-try yun. Ito. Butter pusit. Salamat po. Kakain ka pusit? Kakain ka pusit? Dadasan ako.